Nag-umpisa ang kwento ni Sylvia Domingo, high school pa lamang siya noon. "Hi, miss. Ang ganda mo naman." Sabi ni Ricky, puno ng kumpiyansa sa sarili at halatang sanay sa linya. "Ah, salamat. Magkano kailangan mo?" Ang sagot ni Sylvia, sabay ng tawa at halatang pagdududa. "Grabe ka naman. Madalas bang ganito ginagawa ko sa klase?" Tanong ni Ricky. "Malamang. Pang-ilan mo na kaya akong nasabihan yan ngayong araw?" Sagot ni Sylvia, puno ng halakhak. Tumawa si Ricky at iniabot ang palad, tila ba humihingi. "Kailangan ko ngayon ng 50 pesos. Wala akong pangkain sa fast food burger." Tawa ulit. "Buset ka. Layuan mo nga ako. Yan nga lang baon ko." Sagot ni Sylvia, na kunwaring nainis pero napapangiti. Tanghalian na. Dumating si Kathleen. "Gutom na ako, Sylvia. Tara, kain tayo." "Sure." Sagot niya. Pero ang araw na iyon may ibang kwento. "Uy, kayo na ba ni Ricky? Ang lapit niyo na sa isa't isa." Tanong ni Kathleen habang nakikinig ang buong grupo ng mga babae. "Grabe kayo." Hindi. Hindi niya ako nililigawan. Strikto ang magulang ko, alam niyo yan." Sagot ni Sylvia, pero sa loob-loob niya may kakaiba. Lumipas ang mga araw. Si Ricky, may dala ng bulaklak, chocolate, tapang at nanliligaw. Pero si Sylvia hindi bumitaw sa prinsipyo. Alam niya ang sitwasyon sa pamilya. Hirap sa buhay. Responsibilidad ang pinili niya, hindi ang kilig. Hanggang sa graduation, umasa si Ricky na magiging sila rin sa huli. At si Sylvia, unti-unti na ring nahuhulog pero pinipigilan. Graduation day. May luha, may pangako. Pero si Sylvia, tahimik lang. Alam niya, hindi siya makakapag-aral agad. Kulang sa pera. Kaya ngiti lang ang kanyang sagot sa tanong ng mga kaklase. Nang uwian na, hinila siya ni Ricky. "Sa sentro kolehiyo ako mag-aaral. Sana pag nag-aral ka na rin." Ngumiti si Sylvia. "Hindi ako makakapasok muna. Pero sigurado ako, nandyan ka pa rin pag nakapasok na ako." Isang taon ang lumipas. Nakapasok din si Sylvia sa kolehiyo. Excited siyang makita si Ricky muli. Pero noong dumating siya, iba ang nadatnan. Grabe, hindi lang pala isang babae. Yun lang ang nasabi niya nang makita ang totoo. Nagulat si Ricky nang magharap sila. "Sylvia." At doon nagsimula ang sakit. Hindi na siya pinayagang magmahal. At ayaw niya na ring magpakatanga. Pumasok sa eksena ang bagong gulo sa puso. Ako nga po pala si Dante Ramirez. 16 na taon gulang. Buong linggo, masaya ang buong grupo. Si Dante, puno ng kalokohan at saya. Isang araw, nahuli siya ni Sylvia. "May balak ka na naman tumakas bukas." "Grabe ka. Hindi naman palagi, pero minsan gusto ko lang talaga gumala. Ayusin mo iyang buhay mo. Tapos na ang pagiging pasaway." Natigilan si Dante. Walang may lakas ng loob na sabihan siya ng ganun. Ngumiti siya. "Sige, basta ikaw ang nagsabi. Gagawin ko yan."